pananambang sa convoy ng umano'y lider at miyembro ng Ozamis Robbery Hold-Up Group. Makakapanayam natin si Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Magandang umaga po, Secretary Rojas. Magandang umaga sa iyo, Kara, sa ating mga tagsubaybay, mayang buntag, kanina. Okay sir, kanina po ay nakapanayam namin yung kapatid ni Ricky Cadavero at sabi niya hindi sila natatakot lumabas ay dahil binayaran daw, ang sabi niya, ito daw si Ricky, sinabi daw sa kanila ay hindi daw siya natatakot lumabas noon, magpagala-gala kasi sabi niya binayaran na daw niya, pinoproteksyonan daw siya ng Cavite Police. Ano po reaksyon niyo dito sir? Well, mahalagang impormasyon yan. At alam niyo naman, tinawagan niyo ako yung cellphone ko, kaya ibigay niyo yan sa kapamilya ni Mr. Cadavero para rekta silang makapag-ugnayan sa akin at sa tanggapan ko. Okay, sinabi rin po ng kapatid ni Ricky na ang mga pulis daw na nagpatakas sa kanila noon sa New Bilibid Prison ay maaaring sila rin daw yung nagpapatay dito sa dalawang ito. Well, susundin natin ang ebidensya, no? At papanagutin natin kung sinong dapat na managot. Wala tayong sasantuhin, wala tayong sisinuhin dito. Kara, yan naman ang aking patakaran sa pamamalakad dito sa SILG at sa lahat ng ating mga naging tungkulin nung nakaraan. Kaya aalamin natin kung ano nangyari dito, may katiyakan at may pruweba. So kung meron mga dagdag na impormasyon ay welcome naman po at ibigay nyo na lang, no, yung aking contact numbers doon sa pamilya at isasama ko din ito doon bilang impormasyon doon sa mga inatasan ko na mag-imbestiga nito ng masinsinan. Okay, we'll do that po sir. Nung Lunes po sir, kayo po ay nagpa-presscon, may presscon po na naganap doon sa Camp Crame, na dinaluhan nyo po mismo. Alam nyo na po ba nung time na yon na ito turn over, ano po ba yung reason dito sa presscon na ito? Ito turn over na ba talaga sila right after that presscon doon sa Bureau of Corrections? Tama ka dyan, Kara. No? Nandun na sa presscon si General Bukayo ng Bureau of Corrections. Siya yung tagapamahala ng National Bilibid Prison. Nandun din yung mga sasakyan at kawani ng New Bilibid Prison at ang pagkaintindi ko ay yun na nga, ito turnover, no? Nagpa-presscon tayo para purihin at batiin yung mga pulis na nakahuli dito sa kay Mr. Cadavero dahil ito'y isang takas na salarin, di ba? Convicted ito siya na salarin at nakatakas siya mula sa New Bilibid. Kaya positive development na nahuli muli siya ng mga taga-Region 4A na PNP. Ngayon, nung ito-turn over na sa Bureau of Corrections, nandun nga, tinanggap siya ni General Bukayo at sa aking pagkaunawa, sa pagpresenta sa akin at pati na rin sa kay Director General Alan Purisima, sa ibang mga pamunuan ng PNP, ay yun na nga yun. In fact, si Regional Director Benito Estibona na tagapamahala ng Region 4A ng PNP ay nandun din, no? Bilang accomplishment niya ito dahil mga tauhan niya ang nakahuli dito sa kay Mr. Cadavero. Opo. So positive na development ito ay biglang gulat, no? So na lang ang nadama ko nung alas 10 or alas 11 ng gabi ay nakatanggap ako ng text na ganito na nga nangyari. So, napakaraming mga katanungan. Kung turnover ito, bakit ba't ganun ang nangyari? Kung saan pa dinala ito, no? Bakit hindi physically i-turn over at mas nakakagulat yung nakita ko yung video ng CCTV ng National Bilibid na hanggang gate lang sila, hindi pa nga sila pumasok sa National Bilibid at inilipat ito si Mr. Cadavero at yung kanyang kasama na si alias Kulot. Hindi nakalimutan ko yung Panugalinga pangalan. Opo. Panugalinga. Yun. Na inilipat sila sa ibang sasakyan. So, ibig sabihin parang pumasok lang sila ng kaunti tapos nilabas din. Dapat magkaroon ng tiyak na sagot. Okay. Si Justice Secretary Laila De Lima ay masama po ang loob dito sa nangyari. At in fact, ang sinabi niya, sa palagay niya, moro-moro lang daw yung nangyari na
pinapreskon pa at hinarap pa sa publiko tapos yung pala patatahimikin din. Ano po reaksyon niyo dito? I respect her views. Lahat naman kami ay parang presumed regularity, no, na nangyari ito. Hindi ko gusto mag-prejudge kung ano talagang nangyari. Maaari naman talaga na nagkaroon ng firefight at enkwentro. Maaari naman talaga na moro-moro ito. Kaya aantayin ko ang ebidensya at susundin ko ang ebidensya. Parang sinulid ito ay unti-unti kong susundan itong sinulid na ito hanggang marating kung ano yung kabuang katotohanan dito. But the question still remains, sir, na nandun na sila sa Bucor, nandun na sa gate, hindi pa pinapasok hanggang sa loob, sinakay pa sa ibang sasakyan. Well, that's correct, Kara. No? Lahat kami nagtataka kung bakit ganun ang patakaran. Under the custody na of Bucor itong tao. Physically, Opo. nasasakyan siya ng Bucor So dapat Diba? pumasok na siya dire-diretso. Eksakto. So bakit nakinig pa itong Bucor na ito sa kung sino man ang nagsabi na ilabas muna natin muli, number one. Number two, this is the same Bucor na kung saan pinagtakasan ni Cadavero yung preso. Nandun siya sa Bucor noong Nobyembre. Disyembre, nakatakas siya. No? So, malaking investigasyon ito. Wini-welcome natin ang partisipasyon ng NBI, DOJ, lahat para matingnan ito dahil malawak ang implikasyon ng nitong pangyayaring ito. So bukod po dun sa mga escort nitong dalawang ito na namatay nga po, may pananagutan din ng Bucor dito sa palagay ninyo dito sa nangyari ito? Walang namatay na escort. Walang namatay. Yung namatay yung dalawang salarin. Opo, yung escort po na kasama nila, bukod sa yun po, may pananagutan din po ba yung Bucor dahil supposedly sa kanila nga nakasakay? Yung mismong pamunuan. No? At iiwan ko sa Bucor na tingnan nila yan. Ang punto dito ay doon sa Camp Crame, nandun si General Bucayo, nandun ang pamunuan ng PNP, mabuti, magandang development ito na nahuli ang isang pugante, isang takas na salarin at bigla na lang, less than 10 hours later, ay nangyari na nga ito. So, maraming katanungan ito, kaduda-duda ang itong mga pangyayaring ito, kaya dapat ay imbestigahan talaga at yan ang maaasa ng publiko. Secretary Rojas, sa paunang investigasyon po, sa motorsiklo daw po nakasakay yung nag-ambush dito sa convoy ni Cadavero at Panugalinga. Pero ayon sa mga testigo na lumantad din ngayon, lulan daw ng van at hindi daw motorsiklo yung mga namarel. May magiging epekto ba ito sa takbo ng investigasyon? Well, Kara, itong mga patches of information and details ay siguro makikita natin yung mas buong larawan matapos yung investigation. Hindi ko gusto mag-speculate kung ano talaga, this, that, or whatever based on snippets of information. Okay, Secretary, hindi naman ito yung unang beses na may ganitong klaseng pangyayari na nasa custody ng pulis. Tapos ang sinasabi ng agaw daw ng barel or whatever, tapos napatay yung mismong suspect na nasa kustodiya ng pulis. Ano po ang gagawin ninyo at ng PNP para po hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari or para may safeguard tayo na mas maayos yung pagbabiyahe doon sa mga suspect? Well, Kara, meron ng mga reglamento. Yan ang problema. Kung hindi nasunod ang reglamento, para nga maiwasan itong mga pangyayaring ito, ay may pananagutan yung mga hindi sumunod. Halimbawa, isang reglamento ay kung pupusasan mo isang tao, ay sa likuran mo pupusasan. Diba? Hindi sa harapan. Dahil kung sa harapan, ay pwede pang makipag-agawan yung tao Diba? Pero kung sa likuran, ay mahihirapan siya makipag-agawan. So bakit hindi napusasan sang-ayon sa reglamento na dapat sa likuran ng pagposa? Number two, high risk na individual ito. Biro mo, at saka high value na paghuli itong taong ito. Biro mo, dinala pa sa krame, nandun, nagka-turnover, minsan ay nakatakas na nga ito. So bakit ito lang ang parang medyo kulang ang mga pag-iingat or prevention sa ganitong kaganapan na ito, no? In fact, yung sasakyan ng Bucor
ito yung may rehas-rehas sa likuran. Opo. Yung parang selda, may maliliit na selda, no? Ito na nga siya nakasakay eh. At bakit ipinasok muli sa sasakyan, sa kotse na magkatabi? Di ba? I mean, ito yung mga katanungan na hindi ko naman kailangan na PNP or investigador na magtanong nito. Kahit sinong mamamayan na common sense magtatanong nito eh, ba? So ito yung itong mga kaduda-dudang mga pangyayari na dapat nga magkaroon ng tiyak na sagot. Maraming salamat po sa inyong oras, DILG Secretary Mar Rojas. Salamat. Good morning. Thank you.